pupunta sila dito para makipag-usap sa iyo at isama si ninyo doon. Sila na magpapaaral, sila nang bahala. Kung ikaw tatanungin, kung willing sila dito pumunta, kung ikaw, Okay naman po sa akin. pumapayag ka. Opo. Basta po yung anak ko, kahit ganyan ang ugali, sa maayos po. Sa akin lang ninyo, hindi habang buhay sa akin ang Kuya Marcos. Aalisin yan. Hindi mo naman ako maasahan sa magpaaral. Okay guys, kamusta kayong lahat? Ngayon po, alauna na ng hapon at nandito kami sa tapat ng dentarya kung saan po yung dentist na nag-a-assist po o tumutulong kay ate niya na magpaganda yung kanyang ngipin. So, yun, nagtanong kami ngayon kung pwede namin dalhin sa ate niya, kung pwede bang i-schedule ngayon. So, fully booked ngayong araw. Sobrang dami nilang client. Kaya bukas, 1 PM ang available nila, Doc, para kay ate niya. Kasi mahaba-habang proseso talaga yung gagawin sa kanya kasi halos lahat yon papastahan talaga. Kaya mahabang oras yung kinakailangan, so ang daming nakapila doon, hindi pwede. Kaya di bale ngayon, bisitahin na lang natin sila ate niya para na sa ganun ay makamusta din natin kasi halos 5 days or 6 days na tayo hindi doon nakabisita. Kamustahin po natin. Tara, biyahin na lang tayo ng Rosario para bisitahin sila ate niya. Tara. Colors in my head, dishes in the kitchen sink, radio humming, the birds are singing, calling in the morning breeze, pictures on the shelf. Na-stress ng hapon guys, sakto dito na tayo kalahati niya. Gandang araw po. Andiyan po ka sa Tisil? Wala, may kasi. Ano nagtatrabaho na siya? Kasan yan? Dinaanan. Layo. Anong trabaho niya? Sa manukan. Manukan? Nagbabantay. Tendera. Tindahan ng manok. Yung mga fresh meat, gano'n. Okay. Wala na pala sa Tisil dito guys. Sa trabaho na pala. Salamat po ate. Kala ko makausap natin ngayon, wala pala. Di ba? Sa ibang araw kapag ka nandito na lang. Nag-basin sila sa mga. Magandang araw po. Oh, sino gawa ng bakod? Ako po, gawa pong ako. Ganda. Nga, mayroon kami sila. Ganda ng bakod niya. Nga, mayroon kami sila. Sa niya daw naggawa. Gawa mo ako pa. Yan na naman suot mo ninyo? Kainaman ka na. Pagkalabang mo yata na, isusuotin mo na naman bukas. Pag natayo. Grabe. Ano pinatuloy ko? Ganda na suot ni Ining. Nagtutuklong po. Ha? Nagtutuklong. Ano yun? Yung pong alay, tuwing hapon. Alay. Para saan? Ha? Alay para saan? Alayan ho. Bless! Good. Alay yan ha? Mayo ho. Alayan. Ito po. Simana Santa? Ano ginagawa niya? Nagtutuklong lang ho. Hindi ho nag-aalay bulaklak kaya. Ano ibig sabihin ng tuklong na yun? Ano yung tuklong? Anong ginagawa niya? Nagsasama sa umiikot ba? Anong ginagawa? Nag-aalay lang ho. Parang gahong dasal yata ako. Nasama sa pagpiprayer? Opo. Bakit marunong ka naman? Sino kasama niya? Si ninyo, ba't di mo pasamahin? Ayun ho, iba ho ang puntahan. Saan napunta? Laruan. Sa layasan? O sinabihan ba kayo ni Kuya Ares kagabi nung umuwi? Opo. Ano sabi? Magayak daw ho kami, may pupuntahan daw. Ayun na nga. Sabi lolo ko yan. Sabi ko nga, maggaya kayo. Pinapasabayan ko kay Kuya Ares kayo kasi nag-uwi si Kuya Ares kahapon, di ba? Ang problema natin, nagdaan kami doon sa dentist. Wala daw ikaw schedule ngayon, bukas pa daw. Pero di bali. Sabi ko din hindi naman lugi ang ating suot. Dahil, Punta naman tayo. kaya nga, umunta naman kayo doon. Di balit na. Hindi bukas, atin niya.
May pupuntahan tayo ng Lucena. Pag after natin sa Lucena, didiretso na tayo doon kay doktora, ha? Para isang lakad na lang. Para hindi tayo pabalik-balik, ha? Kasi magkakasabay na eh. Bukas din yung schedule sa Lucena ng bata. Then bukas din yung schedule mo sa dentist. Sabay-sabay na. Nagkain na yan mga bata? Anong ulam nila? Isda po. Isang Isda. araw po ho yun. Sino nagluto? Ako po. Anong luto? Patisan. Ha? Patisan po. Ay, nasiman o patis? Pinatisan? Apa. Ano alam nyo yun? Isda na nilagyan ng patis. Baka paksiw. Hindi naman. Ano luto yun? Parang sinaing. Parang sinaing na isda? Anong isda naman yan? Tulingan. Tulingan. Tama-tama, nandito si Ninyo. Mamaya may sabihin ako sa inyo. Di ko alam kung makakatulong kay Ninyo sa'yo. Pero kayong bahala kahit dito sa sasabihin ko. Sige, sarado mo. Gusto mo punta dito? Sarado mo, narinig kasi yung TV. So, kamusta naman po kayo? Ilang araw? Ayos naman po yung tatlong anak ko. Kaya ako po parang nanghihina sarili kong laging minababanggit sa akin dahil sa kapitbahay. Ano yun ninyang ititigil mo daw mag-vlog? Uy, hindi ako nagsabi, hindi ko nga alam yun. Wala akong alam doon. Sabi ko, bakit ko itatabay ang Kuya Marco sa daming tulong sa amin sa mag-iina. Hindi ko kasi gagawin. Tinanong ka nila ng ganon. Gusto ko nga po malaman kung sino po nagsabi ng ganyan. Kasi po narito lang naman po ako sa bahay tahimik. Kaya mo na, tinin huwag na muna siguro isipin yun. At least ikaw naman ang nagsabi sa amin na sa'yo naman na mismo nang galing na okay lang naman sa'yo, di ba? Para ka po naalala nga po ninyo ang tala eh. Sabi ako rin ho nagsabing patay. Nagsabing? Patay. Oo, sinabi mo daw na wala na si tatay. May kausap rin akong isang babaeng sasabihin ko patay. Wala rin ho akong alam doon. Pero kayo, naglalabas-labas naman kayo dito sa lugar nyo, sa bahay nyo? Hindi. Tuwing hapon lang ho. Tuwing hapon? Ay parang ako kung naiilang rin magpunta sa tuklong eh. Hindi ko nga ho, hapon-hapon. Ba't ka naman may ilang? Kasi po yung pumbahaya namin, parang pong, nakita ko na ho lahat ang alaala doon. Ay, gawa nung dinadaanan mo yung bahay nyo dyan dati. Opo. Hayaan mo na yun. Wala naman na yun. Giba naman na yung bahay nyo dun eh. Huwag mo na isipin yun. Ang mahalaga ay na, kagaya nun, yung ba obligado ba sa barangay, ang mga kabarangay na pumunta sa ganun? Obligado ba yun? Alam ba? Kayo, parang kayo, obligado ba na sumama kayo doon sa... Tuklong po. Oo? Opo. Sadyang gawain yun ng mga kabarangay. Opo. Kung obligado kayo doon, di, pumunta kayo, wala namang problema. Huwag mo na isipin yung bahay nyo na yun. Di ba naman na eh. Oh, nandyan ba si Kuya, Si Kuya Fidel? Nandyan na ba siya ngayon? Wala pa? Nagtrabaho yata po. May trabaho pa? O kasi sabi ni Kuya Aris, unahin na daw muna yung lagayan mo ng baboy. Kasi nga daw, yung semento maninigas, hindi pa naman daw siya makagawa. Bibilan ko na lang sila ulit kapag kaya rin niyang gumawa. Ang baka, hindi mo kayo mag-alaga ng baka? Mahirap po sa damo. Wala akong damo maano. Walang damo dito? Ang kagaya po ngayon, may tanim ho ako doon sa likod. Na? Kamote. Ako hinainip. Yung kamote ho, yung balinghoy. Oh. May tanim ho akong ilan. Ano nangyari? Yun ho, buhay ho. May Buhay na? Saan dyan, banda? Doon lang sa may saging Kuya Aris sa tabi. Tingnan daw natin. Tara daw. May tanim daw guys si ate ninyang kamuting kahoy dito sa likod. Check na natin. Baka naman mali ang pagkakatanim. Pa, Baka mali, marunong ka magtanim. tama ho. Gawa ko nagpaturo po ako dati. Kanino ka nagpaturo? Din po sa kapitbahay. Yan, may tambak na pala ito. Are po. Saan? Yan ho, mayroong patpat. Nasaan yung kamuti dyan? Okay, pahiga. O, tama yan. Kaya po yan. O, tama yung pagtatanim mo, ganyan nga. May dahon na po.
Oo nga, oo nga, may dahon na. Oo, kaya naman pala magtanim eh. Sabi mo hindi pwede magtanim ngayon. Ha? Ako naman ho nainip kasi malapit na ho nag-uulan. Ay, umuulan-ulan na. Tama naman sa atin ninyo. Umuulan-ulan na nga Kagaya pala po ngayon. ngayon, parang kulimlim. Baka Yan, wala are ho, naman. sininyo ho nagtanim are. Ano yan? Patani naman po. Ay, patani yan? Opo. Saan niya kinuha? Ha? Saan niya kinuha yung pananim? Dini ho, sa kabila. Naghihingi daw po siya. Ay, pwede pala magtanim-tanim talaga dito guys. So, kagaya niya, nagtanim sila ng kamoting kahoy dito. Eh, ang lawak niya no. Na pwede pagtaniman pa. Ano di yung pipisto ang kural? Saan ba sabi ni Kuya Mark, ni Kuya Aris na ipipesto dyan ng koral? Hindi ko po alam. Hindi ba sa inyo nabanggit? Hindi po. Kung saan dyan ipipesto? Kung sakaling abakante na si Kuya Fidel, pwede na natin ipagawa yung koral tapos itong hagdan mo dito atinin niya. Para Hagdan nakakababa-baba ka dito. Handan ho nga ilalagay. Oo, yung simento na hagdan. Hindi na ho, are. Ha? Simento. O, bakit ano ba plano mo dito dapat? Ipapantay mo itong Sabi ko lupa dito? maganda ho yan, may simento rin. Ito, simentado, hagdan, pababa. Ganyan yung gagawin. O, tapos yung koral, saan ilalagay? Hindi ko po alam. Ha? Hindi ko po alam. Dapat tinanong mo kay Kuya Sabi nga po, Aris. Kuya Fidel, gusto daw ho kayo kausapin. Para? Ewan po kung ano. O, kasi kinausap daw siya ni Kuya Mark na kung bakante siya, baka pwedeng siya na muna yung gumawa ng koral mo. Nag-iisa po siya, walang katulong. Walang katulong, di niya kaya. Ewan po kung... Di pwede naman siya kumuha ng katulong. Okay, so may nakausap kasi ako atinin niya, taga Pangasinan. So ngayon, tawagin mo yung anak mo lalaki. Tatanungin natin kung makapayag natin. Yeah. Hanggang ka daw. Upo ka dyan ninyo. Okay. So, di ba ninyo malapit na ang pasukan? O anong buwan na ngayon? Mayo na ngayon, May na. So, June 8, pasukan nyo na. Hindi ka pa rin nakakapagpa-enroll hanggang sa ngayon. Di ba? Pero pwede pa naman magpa-enroll. Kasi may ano pa lang naman ngayon, 16 niya to. 18 na ngayon? May 18 ang pagkakaalam ko ngayon eh. May 18. So may nakausap kasi ako ninyo na manonood natin, taga Pangasinan. So sabi niya, atinin niya, kung gusto mo daw, kung papayag ka daw, na si ninyo ay kukunin nila doon sa Pangasinan para sila magpaaral. Kung kaya po ang kalikutan niya. Ikaw ninyo, tingin mo, Gusto ko rin naman po sila makausap rin. oh, kapag pumayag kayo ngayon, magpunta Ano naman niya? sila dito. Payag ka. Pero sa inyo mo naman gagaling ang desisyon. Una-una sa'yo, pangalawa kay ninyo. Kasi syempre may isip na tong anak mo eh. Kailangan din natin siyang pakinggan kung ano man yung desisyon niya. So yun ay manonood natin. Sila ay hindi nagkaroon ng anak. Sila may mga negosyo. So gusto nila si ninyong kuhain. Sila ay may pagawaan ng... Ano ang nilalagay nyo sa ano? Ng braw? Bagoong. Meron silang pagawaan ng bagoong. Malawak ang pagawaan nila ng bagoong. Halos. So, tinatanong nila sa'yo kung papayag ka ba, kung willing ka daw ba, pupunta sila dito para makipag-usap sa'yo at isama si ninyo doon. Sila na magpapaaral, sila nang bahala. Ngayon, ikaw atinin niya ang desisyon mo. Kung ikaw tatanungin. Isip ko. Ha? Anong sagot mo? Ang Pangasinan, hindi mo alam kung saan? Paano mo nalaman? Ang Pangasinan natin niya, buhat dito, siguro mga 8 hours to 9 hours ang biyahe. 8 oras ang biyahe, papunta dun. Ano po, atinin niya? Gusto ko muna pong makausap talaga sila. Pero kung ikaw tatanungin, kung willing sila dito pumunta, kung ikaw, Okay naman po sa akin. pumapayag ka. Opo. Basta po yung anak ko, kahit ganyan ang ugali, sa maayos po. So ikaw ninyo, ikaw tatanungin, pumapayag ka ba pumunta ng Pangasinan? Well,
Kasi dadaan naman yan atin niya sa legal na proseso sa pagkuha niya. Dadaan kayo ng barangay o pupunta ng DSWD para po kung talagang desidido sila na pag-aralin tong anak nyo. Sa amin, hindi namin ito tinataboy ninyo. Kaya naman natin yung pagsikapan na mapag-aral, di ba? Na nandito. Kaso iniisip ko nga lang, baka mamaya may nag-aantay kay ninyo doon na opportunity na pwede siyang mas maging maayos doon. Bihira lang po yung ganyan na may nag-o-offer na ano. Ikaw ninyo, kaya mo bang mapalayo sa mga kapatid mo? Sabi mo, kaya mo bang mapalayo? Paano yun? Tinan niya, hindi naman daw niya kaya mapalayo sa mga kapatid niya. Sa akin lang ninyo, hindi habang buhay sa akin ang Kuya Marcos. Aalisin yan. Hindi mo naman ako maasahan sa magpaaral. Wala akong hanap buhay. Titigil ka. Yan na lang ang gagawin mo, tambay. Magpalaro-laro din sa harapan. Yun, ninyo, kausap mo mama mo. Ninyo, tingin ka sa akin. Hindi ka namin pinagtatabuyan ha ninyo. Kasi itong tahanan mo, ito ang bahay mo, bahay ninyo ng nanay nyo. Pero yun nga lang, yung opportunity na pwedeng magbago din sa buhay mo, ay na baka sakaling nandoon. Baka mas maging matino ka dun. Kasi willing sila, sabi nila ngayon kung ano magiging resulta nitong pagtatanong ko sa inyo, kung papayag kayo o hindi. Kung papayag kayo, luluwas sila dito mula sa Pangasinan para kunin ito si ninyo at dumaan sa tamang proseso. Ikaw ba ninyo tatanungin, kaya mo bang mapalayo itong anak mo? Sa akin lang to mahirap rin sa ina. Lumayo po sa anak. Kasi po hindi naman po basta mag-oo agad. Kung makakabalik rin naman po siya dito, okay lang po. Kung makikita ko pa rin. Siguro makikita mo dati niya matagal na panahon pa. Kasi first year high school pa lang yan, kung mag-aaral yan. Bali 6 na taon na ba ngayon? 6 na taon sa high school kasama ng K-12. O 6 na taon mo siyang di makikita. Bago sigurado pag-aaralin ng kolehiyo yan. Kasi chinek ko yung profile nila, parang di naman sa nag-background check. Ang yaman-yaman nila kasi may mga picture sila ng paggawaan nila ng bagoong. Napakalawak na paggawaan ng bagoong. So businesswoman, businessman, yung mag-isawa. Hindi kasi sila nabiyayaan ng anak. Sabi nila, kung tutulong lang din sila, ito kasi yung katwiran ng mag-isawa. Marami silang pinuntahan na yung paampunan, bahay paampunan. Pero iba kasi yung parang may challenge. Gusto nila yung may challenge. Kagaya ninyo, nakikita nila sa mga vlog natin na matigas ang ulo, pasaway. Ito yung gusto nilang tulungan na mapabago. Yung kumbaga mabago nila yung bata, mailagay sa tama, mapaayos ang pag-ugali. So, alam mo atin ninyo, kung sa totoo lang, kung tatanggapin nyo ito, kung talagang dadaan sila sa tamang proseso at desidido sila. Ito si ninyo, maaari itong yumaman. Kasi businessman yung mga yan, businesswoman. Siya pwedeng mag-asikaso ng mga negosyo pagdating ng araw. Kaya pa ho yan niwaman. Dito nga po hindi magtrabaho. Gawa sa bahay, puro ho ako. Ayun lang. Hindi, kaya nga. Tulad po yung isang araw, sabi ko, ninyo kain na yung umaga po. Kuhain nga po, inom ho ng gamot. Umalis na, nagpunta sa laruan. Pinabayaan na yung kinainan. Buwalik ho tanghalian, kuhain uli. Yao na uli po. Tapos ibawalik hapon, nagbihis lamang, walis na uli. Grabe ang gawain mo ninyo dito sa bahay niyo.
Kaya ako yung mag-aalaga ho, di kawawa lang ho talaga. Sakit ulo lamang ang mararanasan diya. Siguro ko alam naman nila yun kasi napapanood naman nila yung kung gaano katigas ulo nitong anak mo eh. Napapanood naman nila sa vlog natin yun. Sabi ko kung lamang ako ang magpapaaral ninyo sa'yo, talaga suko ako eh. Ayaw ko talaga. Sayang lang ang pira ko sa iyo. Kasi ganyan lang ang trabaho mo, palaro-laro lamang. Kain tulog para kang tatay mo. Tapos ang magpapaaral sa'yo, ibang tao pa. Hindi ka nang nahiya. May kukuha pala sa'yo magpaaral. Wala talaga Puntahan ito na si Bibit, gising na yata. Hindi niya puntahan na si Bibit, gising. Laruin mo, huwag magpakita sa akin. Ito mo kinakausap ng nanay ko na ano ginagagawa. Nagpapatunog ng bunganga. Papalipad na kung ano-ano, hindi nakikinig. Ngaho, lampas sa kabila. Andin eh. Malapit na po birthday ko, Ninong. Sino? Si Ining. Oo nga pala, no? Kaya nga. Kasabay po kayo Ninong Miguel umalis. Kailan? Sa Merkules, Martes? Bibis po yun. Sa Webes? Opo. Mag-birthday ka na pala? Ang first birthday ng anak mo yan, dapat bigyan mo ng konting handayan natin niya. First birthday ng baby mo yan eh. Sa Biyernes na ba? Anong plano mo? Sabi ko, kahit walang handa, okay lang ang bata, walang sakit. Masaya na po ako doon. Tama naman yun. Ano bang gusto mo? Papipiliin kita. Maghahanda tayo dito, ipapasyal yung mga bata. Mamili ka. At saka busy po kayo. Okay lang, paglalaanan natin ng oras, Biyernes. O, paalis kami kasi bibisitahin ko yung mga tinutulungan ko sa Isabela. Sa Norte, malayo yon. Gusto kong bisitahin yung mga tinutulungan ko doon kasi apat sila doon na tinutulungan ko ng team. Gusto ko naman silang kamustahin. Bago kami umalis, sige, gagawin ko ng paraan mabigyan ng oras. Anong gusto mo? Papasyal na lang. Pasyal na lang natin? Ready lang po. O, sige. Gagawin natin, dadaling ko muna yung titingnan ko yung stroller ng kailangan mo stroller kasi ang anak mo eh. Para hindi mo buhat-buhat, ha? O, bibigyan natin ng stroller yung anak mo para hindi mo laging karga, ha? Okay, sino yung sasama natin? Ito sino yung sasama pa ba natin? Opo. Saan po? Kung pwede po isama natin yung dalawang bata para makagala. Sinong dalawa? Anak po Kuya Aris. Gusto mo isama, pamasyal? Wala rin naman po tiisig. O di sige, birthday naman ang anak mo eh. Nagtrabaho. Parang yun ang pinakang imbitado niya, yung O, sige, ipasyal na lang natin. Ninyo, patay mo muna yung TV niyo. Halika ninyo. Halika. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Alam mo, sa totoo lang ninyo, napakabait ko pa sa iyo makipag-uusap. Kasi nung nakaraan, nanonood ako ng mga vlog ni Kuya Paul, ni Pugong Biyahero. Sabi ko, bakit ganun? Si Kuya Paul nakakatuwa na napaka-stricto niya magsalita sa kanyang mga tinutulungan. Talagang direct to the point. Talagang masaktan ka kung masasaktan ka. Basta't ako, gusto ko kayo mapabuti. Pero bakit kapag ako yung nagsalita ng konting sa tinutulungan ko, galit, ang daming galit sa akin. Kaya sabi ko, nakakatuwa naman na makita kay Kuya Paul na gano'n. Sa totoo lang ito, sabi ko kay ninyo, mabait pa ako nito makipag-usap sa iyo. Ninyo, sa totoo lang. Ikaw, nakikita ko kasi sa inyo kapag kinakausap ka ni mama mo. Talagang, alam mo yun, nasa utak mo siguro, bahala ka dyan. Magsasalita ka dyan. Di ba? Gano'n natin niya? Yun yung nakikita ko sa kanya Para pong walang pakialam sa mundo. Walang pakialam sa mga, bahala Sabi ka ko dyan. nga po, Makikinig lang ako sa iyo, pero bahala ka. hindi ka Gagawin sa ko ang simbahan madadala sa mental. Sa baliw. Gusto mo ba ipadala ka ng nanay mo sa mental? Galing kami doon kahapon sa mental hospital. Alam nyo guys, may 15 anyos doon. Ilang taong ka na? Yan po. 12. May dinala doon, 15 anyos. Sa web po, nakaraan na pong birthday yan. Alam ko ninyo, hindi ka namin dito lahat kaya. Walang makakakaya sa'yo dito kasi sobrang matigas ka talaga.
kahit anong sabihin sa'yo ay wala ka naman talagang pinapakinggan. Pero yung inaalok ko sa inyo, pag-isipan nyo ng mabuti at niya, ha? Kausapin mo siya hanggang bukas, ha? Kasi aalis tayo bukas, di ba? Pupunta tayo sa Lucena at saka sa Candelaria. Pag-isipan nyo hanggang bukas at i-update ko doon sa gustong kumuha dito sa anak mo at pag-aralin, ha? Pag-isipan mo din ninyo, ha? Ng mabuti, ha? Hindi ko naman inaano na si mama mo lang magdesisyon kasi ano ka na may iisip ka na. Kaya dapat ay mapakinggan din yung side mo kung papayag ka ba o hindi, ha? Kasi pangit kapag ka pumayag si mama mo tapos ayaw mo, darating ang araw, sasama ang loob mo sa kanya, sabihin mo, ayaw ko naman talaga dito ikaw lang nagpumilit. O, maganda kung gusto mo rin. Para wala kang maisumbat sa nanay mo pagdating ng araw. Pero kagaya nga ng sabi natin niya, kung mapapabuti ka naman doon, bakit hindi? Kahit na ganyan daw ang ugali mo, iniisip ka pa rin ni mama mo. Sweet talaga itong bata na to. Kinikis niya lang. Sweet nga itong isang mong anak na to eh. Naghuhunta pa nga akong Kinukutuhan ka pa. Kiss mo nga si mama mo. Sige nga, kiss mo si mama mo kung love mo si mama mo. Sige daw, kiss mo nga. Tinan mo. Sweet yan bata na yan. Kahit nung umpisa pa lang nakita ko naman na sweet sa nanay niya eh. Ito nga naaasahan natin niya dito eh. Nag-awalis, di ba tinan niya sabi mo? Babae pa rin kasi yan si Ining. Ining, bukas papacheck up tayo ha? Okay? Pero tayo. Bukas ha? Pacheck up tayo. Ikaw lang naman ang kailangan. To si Ninyo, papacheck up pa ba natin? Ha? Hindi na ata. Hindi na kailangan? Hindi rin naman talap. Hindi rin tumatalab. Ay, ito si papatig na natin kung malaman natin kung normal lang ba sa edad niya yon, yung mga hallucination niya o hindi. Para malaman natin sa psychiatrist natin mismo malaman. O, alis kami bukas. Dalawang lakad namin bukas natin niya. Pagsabay-sabay na natin yan. Sasama ka ha. Kakailangan ka namin bukas ha. O, bakit parang ayaw mo? Ayaw yata natin niya na ganyan eh. Gusto kasi laro. Kailan po bibili ng gamit? Ng ano? Gamit sa pag-aaral mo? O, hindi ibig sabihin, malinaw na ayaw talaga ninyo si mama dun. Kasi gusto niya dito eh. Sabi niya, kailan bibili ng gamit? Nagbago po isip. Doon daw siya papasok sa palahanan. Huwag ka naman malikutan ako eh. O, hindi ko muna kayo pipursahin. Pag-isipan niyo yung offer ha. Hanggat maaari sana gusto ko malaman ko na yung sagot sa inyo ngayon eh. Para maisabi ko na dun kung pahay kayo o hindi. Pero pag-isipan nyo, hindi naman ka nga, sabi natin hindi madaling umuo. Pag-isipan mabuti. Kung sasama ka na doon ninyo sa Pangasinan, malayo yun. Doon ka na mag-aaral. Marami ka nang pwedeng mangyari sa buhay mo magaganda doon. Tatapos ka pa doon. Kaya nga, makapagtapos ka ng kolehiyo. Hindi ko man nakikita, hindi ko man natin lubos kakilala yon. Pero binackground check ko sa Facebook nila. Nakita ko naman na mabait naman sila. Nagpapaano pa nga sila eh. Feeding program sa mga bata. May mga picture sila doon ng nagpa-feeding program. Hindi bisa may mabuting puso yun. Kaya sabi ko, chance na nila to. Naku, tingnan natin kung tatanggapin ba nila o ano. Pag-isipan mo ninyo ha. Ha, nang mabuti ha. Huwag mo isipin palagi yung mga barkada mo. Hindi ka naman niya sasamahan hanggang dulo ay. Pagbalik mo, dalaga ng dalawa. Ako naman lula na. Lula na si mama mo. Kaya niya, dagdag mo niya sa allowance niyo. Mamas po. Sige, bukas magkikita-kita naman tayo eh. Ha? O ano, Biyernes yung birthday niya? Webes? Webis po. Kailan? Webis po yung Ano bang date ang birthday niya? alis naman Kuya Miguel. 21. Puntang trabaho. South Korea. Okay, sige. Sa Webes ay ilabas natin yung anak mo. Ito mga anak mo. Mamasyal na lang ha. Hindi na maghahanda. Kasi matrabaho. Ano oras po alis? Bago magtanghalian,
para doon na kayo magtanghalian. Masama ng dala. O, yun daw yata yung gusto mo eh. Yung kasama yung dalawa para may kakulitan ka. Ate Ninya, wala bang damit yung anak mo? Marami ho yan. Damit tamad lang ho magpalit lang. Ganyan ho. Itapon na kaya natin yung damit na yan. Gada punta ko dito eh, yung suot niya. Sabi ko nga, sisilabing ko na yung iba. Yan na lang ititira ko. Ito yung sinasabi kasi, hindi naman siya nakakaawa kasi may sinusuot naman. Pero, alam mo yung isipin ng tao na parang wala nang ibang masuot na damit. Siya din mismo ang gumagawa ng reason para maging kaawa-awa yung sarili niya. Ninyo, tapon na natin yung jersey na yan. Tao si Ninyo. Kasi yan lang lagi mo suot, kada punta ko dito. Hindi mo lang kita nakitaan yata na iba yung suot mo. Siya ba naglalaban ng damit niya? Ako pa rin po. Ikaw pa rin, ang laki-laki mo na. Yan lang ho, ang labahin niya. Dalawang yan. Yung damit na yan lang ang nilalaban niya. Kasi paborito. Para matawa. Ganyan din naman ako no, pag may paborito. Pero hindi naman ganyan halos every other day suot-suot mo. Eh naman ah. Kailan kaya magagato yan? Para masira net, magsuot ka naman ng ibang damit. Ang dami-daming damit sa package eh. Yung mga original pa dun. Yan naman ka na ninyo. Yun, nilaban na yun. Sino naglaba? Sa likod. Yun yun, nasa likod. Sino naglaba? Ako po lahat. Ikaw rin. Wasing ho ang ko ati ihli. Ba't ikaw may gamit? Ha? Bakit ikaw may gamit? Aha. Iniwan mo na dito? Nagtatrabaho na pala siya, no? Minsan ho, damay ko ho tubal ati ihli. Hindi naman po talagang madami. At least may pinapagamit ka nito. O sana atinin niya sa mga nangyayari sa mga kapatid mo kahit papaano, masaya ka naman. Ha? Kaya naman po. Hindi lang ikaw yung nabibigyan ng biyaya ngayon. Si Kuya Mark tuloy pa rin yung bahay. Ngayon tinutulungan namin siya magkalisensya. Yung kay Kuya Aris may sorpresa din kami bukod pa dito sa paggagawa ng CR niya. O ikaw, nagkaroon ka ng tahanan. Nailayo ka sa tatay mo. Itong anak mo, kung sakali mang talagang dito gusto, pag-aaralin natin. Sana sa nangyayari sa buhay niyo, masaya ka naman. Masaya naman po ako. Salamat Ate Ninya, yun lang naman ang gusto naming marinig sa tinutulungan. Yung masaya sa lahat ng ginagawa sa kanilang effort. Gusto ko nga po kayo, wag na kayong mamala dito sa amin. Kasi po para po kayo pamilya na rin namin. Hangga po kung kayo po ang tuwayo sa amin, kuya, tatay. Kasi po hindi po Hindi nagawa ng Ate Ninya, hawakan mo po. Ate Ninya, sa totoo lang sa sinabi mo ay binabastos mo ako. Alam mo kung bakit? Pinatanda mo na naman ako, Ate Ninya. Tatay na naman sabi mo eh. Parang tumayong tatay. Ilan na kayong pinaparealize sa akin na matanda na ako. Talagang sa Ate Ninya, kuya na lang. Gawin niyo pa akong tatay niyo. Gawin niyo pa akong tatay niyo. Oh, kuya, parang kuya niyo ako. Ano Ate Ninya? Biro lang yan, joke lang. sa lahat matanda. Pero wala namang problema Ate Ninya eh. Kung gusto mo, pwede nga nandito kami araw-araw eh. Gusto mo dito na nga matulog si Rans. Pwede naman yun. Gusto mo ba? Ha? Eh. Gusto mo ba? Ha? Para may kahuntahan ka dito, mahilig ka magkape. Mahilig ka ba magkape? Opo. Oo! Paborito ko nga po ang kape. Aba! Paras pala kayo eh. Hinagtagpo! O, di ba? Paras pala kayo mahilig sa kape. Mahilig din sa kape si Rans. Kahit kainitan, nagkakape yan. Oo. Opo nga po yung tanghalian tatat. Uy, pares kayo! Pares pala kayo ng habit. Kahit katanghalian, ganyan yan si Rans. O, pa paano? Dito na lang. Gusto mo ba? Sagot. Ha? Gusto mo? Ano, gusto mo? Dito na? Ayaw. Sabihin na naman ng mga viewers diyan ka na naman, Marcos. Niloloko-loko mo na naman sa pinsan mo. Kayo masyado kasi kayong seryoso sa buhay.
paminsan-minsan ay Nagbibiro lang. bibir. Buti pa nga yung tao naiintindihan eh. Yung ibang manonood natin di nakakaintindi. Maging ano tayo, wag tayong wala kasi kaming malugaran sa sa mga manonood. Pag seryoso, napakaseryoso niyan, ayoko manood diyan. Pag yasama ng jokes, puro biro. Ang gulo. Okay, sige, atinin niya. Ganito na lang, bukas na lang ha. Sama mo nga ako kay asawa ni Kuya Fidel. Baka pwede natin kausapin saglit. Punta tayo dito sa guys. Punta tayo dito sa asawa ni Kuya Fidel. Yun yung nakakatulong sa paggagawa dito ni Kuya Aris dati sa bahay nila. Tara. Nandiyan kaya siya? Ito yung mga semento, maninigas na kasi ito atin niya. Kaya dapat may paggawa na muna ito sa iyo. Butas na pati malapit na yung tumigas. Kaya dapat may paggawa na yun muna doon sa iyo. Pag nanigas yan, hindi na natin mapapakinabangan. Sayang ang pera. Ate, may trabaho pa si Capidel ngayon? Meron pa sa ngayon. Pero nakausap na ni Aris dun sa Kuran. Oo, payo kaya siya. Okay naman siya, kaso sabi niya lang, Tapusin mo na yun. tatapusin niya muna yung ginagawa niya doon. Okay. Pero bukas, try ko din mamaya kung bukas kasi wala siyang gawa eh. Okay. Kung makakapag-5. Okay, sige. Ang tinatanong na po kasi sa akin kung ano ba daw, araw o pakwan. Gusto ko sana hanggat maaari, ano ba tinin niya? Pacquiao? Pasuntok kita kay Pacquiao eh. Eh di siya mahanap ng makakatulong niya. Ano na lang, ano ba, maganda. Kausapin ko si Kuya Aris. Ha? Kung siya na lang mag-desisyon kung arawan o Pacquiaoan. Tinanong niya kasi, sabi kasi ni Aris, nag-chat siya sa akin. Oo. Sabi niya, pakyawin na daw ni Fidel. Okay. Eh, tinatanong ni Aris kung magkano yung ipapakyawin ni Fidel. Eh, sabi naman ni Fidel, gusto niya daw na kayo makausapin kasi sino ba ang magpapasahod? Sabi ni Fidel. O di kung Pacquiao na pag di gano'n na lang. Tapos sabihin niyo sa akin kung magkano. Eh, sige, Ha? sabihin ko. Kasi kausapin mo na lang si Mr. mo. Pacquiao na lang. Sige. Di sabihin ko na lang kung magkano. Okay, kung magkano yung total, ha? Kasi ito mapasunto ko kay Pacquiao sa atin niya. Sige na. Salamat po, ate. Sige. Paano natin niya? Punta na din kami. Bukas na lang. Ha, Ining? Bukas ha? Maliligo kayo ha? Hindi pwedeng hindi. Aga nga namin ligo kaya nakala ko matutulog. Oo nga eh. Di bali, may pupuntahan naman kayo eh. Sa Tuklong. Tuklong ba? Opo. May pupuntahan naman si Ining. Di naman sayang ang bihis ni Ining. Sige na, ha? Sige po, Punta na ingat kami. po kayo. Bye! Pero tayo? Bye-bye. Pero tayo? Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye! Kamukhang na anak ni B. Cortez to si anak mo. May kamukhang anak ng ano yan. Malaking vlogger at ano niya yung anak mo. Punta na rin kami. Tara. Punta na po kami. Sige po, God bless po sa inyo. Tara guys, labas na tayo. Ay, kasi ang iniisip ni Kuya Aris lang naman, concern siya dun sa semento. Kasi nga yung masisira, di magagamit. Sayang naman. They sing hallelujah.